Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, naghanda si Hoshigani na harangan ang atake ng halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nagawang pigilan ang pag-atake ng halimaw. At dahil doon, tumilapon si Hoshigani papalayo, gayunpaman, sinabi niya kay Kisagari na ayos lang siya. Ayon pa sa kanya, sa sandaling iyon ay may sapat na distansya na sa pagitan niya at ng Archdemon. Bigla na lamang, ginamit ni Hoshigani ang kanyang makapangyarihang teknik at sinabing, Gilded Scales, Undefeated God of War. Holy Sword, Release. Pagkatapos nun, nataman ni Hoshigani ang Archdemon. Kasunod nito, tinawag niya si Kisagari. Sa isang iglap, ginamit din ni Kisagari ang kanyang espada upang sumibat sa Archdemon. Pagkatapos, inutusan niya si Luffy na umatake rin sa halimaw. Agad namang sumunod si Luffy. Kaya bilang resulta, isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, tinanong ni Kisagari kung tapos na ba sila. Sumagot si Hoshigani na hindi na nila iyon kayang gawin pa ng mas perpekto kaysa roon. Ngunit ang nakapagtataka, nakatayo pa rin ang Archdemon na para bang walang nangyari. Kaya hindi sila makapaniwala na hindi gumana ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, sinabi ni Loki na hindi iyon totoo. Dagdag pa niya kay Kisagari, tiyak na may epekto ang kanilang mga atake. Ngunit nakapag-recover lamang ito mula sa pinsalang natamo. Ayon pa kay Loki, ang mga high-rankang boss ay may kakayahan talagang mag-regenerate. Kaya naman napatanong na lamang si Kisagari kung paano nila ito matatalo. Sumagot si Loki at sinabing simple lang ito, alinman ay patuloy nilang pipinselin ang Archdemon hanggang sa hindi na nito kayang sabayan ang paggaling nito, o talunin ito sa isang bagsakan. Ngunit tinanong siya ni Kisagari kung posible ba iyon gamit ang kakayahan ni Hoshigani. Dagdag pa ni Kisagari, kakailanganin pa nila ng mas maraming oras bago ito muling magamit. Bigla na lamang, sinabi ni Kisagari kay Loki na may hihilingin siya. Pagkatapos, hiniling niya na alisin nito ang selyo sa Heavenly Authority Technique. Nagulat si Loki sa sinabi ni Kisagari, kaya tinanong niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Ayon sa kanya, matagal nang nawawala ang bisa ng wordplay na ginamit niya rito. Kaya naman, nagulat si Kisagari sa sinabi ni Loki. Samantala, sinabi ni Kisagari kay Hoshigani na may ideya siya. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang. Bigla na lamang naghanda ang Archdemon na muling umatake gamit ang makapangyarihan nitong teknik. Napatulala si Hoshigani sa sandaling iyon. Sa isang kisap mata, pinakawalan ng Archdemon ang pag-atake nito na nagdulot muli ng napakalakas na pagsabog. Sa sandaling iyon, mukhang nasiyahan ang Archdemon. Ngunit nakakagulat, ina-activate ni Kisagari ang kanyang Heavenly Authority na teknik at sinabi. Panahon na para sumayaw, demonyo. Pagkatapos nito, sinabi rin ni Kisagari na doon pa lamang nagsisimula ang tunay na laban. Sa eksenang ito, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung anong kakayahan iyon. Ngunit sinabi lamang ni Kisagari na sa oras na ibigay niya ang senyales, nais niyang gamitin ni Hoshigani ang kanyang kakayahan. Dagdag pa rito, sinabi ni Kisagari na umaasa siya sa kanya. Pagkatapos nito, biglang inatake ni Kisagari ang Archdemon gamit ang kanyang Heavenly Authority na teknik. Sa kasamaang palad, napigilan siya ng Archdemon. Ngunit bigla na lamang, sinipa ito ni Kisagari kaya napalayo ito. Sinabi ko na sayo, hindi ba? Ang daga na nasukol ay kakagat sa pusa. Wika ni Kisagari. Pagkatapos nito, agad niyang inactivate ang kanyang Flame Master na teknik. At direkta niya itong ginamit laban sa makapangyarihang halimaw. Sa isang iglap, ginamit ng Archdemon ang kapangyarihan nito upang harangin ang atake ni Kisagari. Kaya naman, napatulala si Kisagari sa sandaling iyon. Ayon sa kanya, gaya ng inaasahan sa isang kalabang nasa mataas na antas, kahit aktibo ang Heavenly Authority, hindi sapat ang basta-basta paggamit ng kanyang mga kakayahan laban dito. Pagkatapos, tumalon palayo si Kisagari. At muling lumapit upang atakehin ang Archdemon. Kaagad, naghanda ang halimaw ng kontra-atake. Isang napakalakas at nakamamatay na bola ng enerhiya ang lumabas mula sa bibig nito. Sa kabutihang palad, naiwasan iyon ni Kisagari at dumiretso siya sa Archdemon upang hiwain ito.
Sa sandaling iyon, sinabi ni Kisagari sa Archdemon na napakabilis nito para sa isang napakalaki ang katawan. Sa kabilang banda, ipinaalala ni Loki kay Kisagari na limitado ang kanyang oras. Dagdag pa niya, hindi kakayanin ng katawan ni Kisagari kung muli niya itong gagamitin. Kaya sinabi niya na kailangan niyang tapusin iyon sa loob ng 1 minuto. Bigla na lamang, inactivate ni Kisagari ang kanyang wordplay na teknik, at iniutos niya sa Archdemon na huwag gumalaw. Kaya kahit lumaban pa ang Archdemon, mas nanag ang kapangyarihan ng teknik ni Kisagari. Pagkatapos nito, ginamit ni Kisagari ang kanyang Thunderbolt na teknik, na sinundan ng Flame Master na teknik. Sa kabutihang palad, natama niya ang target, ngunit, buhay pa rin ang Archdemon. Kaya kinailangan ni Kisagari na ipagpatuloy ang pag-atake. Bigla, hinablot ni Kisagari ang halimaw, at sinipan niya ito pabalik sa lupa. Sa puntong ito, nalito ang Archdemon kung saan napunta si Kisagari. Bigla na lamang, lumitaw si Kisagari sa likuran ng halimaw at sinabi, "Nandito ako, mabagal ka." At nang lumingon ang Archdemon, agad itong hinato ni Kisagari. Sa kabilang banda, masaya sina Hoshigani at Luffy sa kanilang nasaksihan. Ngunit ayon kay Kisagari, hindi pa tapos ang laban. Kailangan pa niyang magdulot ng mas maraming pinsala upang matiyak na mapabagsak ang Archdemon. Sa isang iglap, biglang ginamit ng Archdemon ang kanyang Dark Lightning na teknik. Kaya ayon kay Kisagari, iyon na ang sandaling magpapasya ng lahat. Pagkatapos, inutusan niya si Hoshigani na gamitin ang kanyang kakayahan. Sa kabila nito, sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na kung gagamitin niya iyon sa sandaling iyon, siya ay, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang sumigaw si Kisagari at sinabi kay Hoshigani na gawin na lang iyon. Sinabi rin niyang magtiwala lang ito sa kanya. Kaya sinunod ni Hoshigani ang utos ni Kisagari. Gayunpaman, sinabi niya rito na huwag siyang sisihin kung masasaktan siya. Pagkatapos nito, ginamit na ni Hoshigani ang kanyang Tear na Nog na teknik at sinabi, "Magpahinga ka na sa kapayapaan, demonyo." Samantala, ginamit din ni Kisagari ang kanyang Van Argan na teknik kasabay nito. Dahil dito, isang napakalakas na pagsabog ang muling naganap sa lugar na iyon. Sa puntong ito, tinanong ni Hoshigani kung nagtagumpay ba sila. Higit sa lahat, tinanong niya kung ayos lang si Kisagari. Sa kabilang dako, nakatayo pa rin ang Archdemon. Kaya naman, nagulat si Hoshigani at hindi makapaniwala na hindi pa rin iyon sapat. Bigla na lamang, naghanda muli ang halimaw na umatake. Ngunit nakakagulat, inactivate ni Kisagari ang kanyang wordplay, at agad na inutusan ang Archdemon na huwag gumamit ng mga kakayahan. Pagkatapos nito, nagtagumpay rin si Kisagari na kopyahin ang Tear na Nog na teknik ni Hoshigani. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang kakayahan ni Hoshigani ay mas epektibo laban sa maraming kalaban. Ngunit laban sa iisang target, nahahati ang lakas nito at nababawasan ang bisa. Kaya sa pagkakataong iyon, dapat ituon ni Kisagari ang buong kapangyarihan nito sa isang bagsakan. Sa isang iglap, biglang inactivate ni Kisagari ang Tear na Nog na teknik. At direkta niya itong ginamit laban sa Archdemon. Samantala, ayon kay Hoshigani, hindi lamang kinopya ni Kisagari ang kanyang kakayahan, binago pa niya ito upang maging isang atakeng nakatuon sa iisang target. Dahil dito, tuluyan nilang napabagsak at natalo ang Archdemon. "Nag-alala ako sandali, pero magaling, Tsukasa," sabi ni Loki. Kaya ngumiti lang si Kisagari at sinabing muntik na talaga iyon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Hoshigani na hindi siya makapaniwala na natalo ni Kisagari kahit ang isang Archdemon. Idinagdag pa niya na iniligtas ni Kisagari ang kanilang buhay. Sumagot si Kisagari at sinabing masaya lang siya na maayos ang kinalabasan ng lahat. Dagdag pa niya, kung hindi pa natalo ng huling pag-atake ang Archdemon, malamang ay napahamak na sila. Sa isipan ni Hoshigani, kapag kasama niya si Kisagari, pakiramdam niya ay mararanasan niya ang tunay na pakikipagsapalaran na matagal na niyang hinahangad. Pagkalipas ng ilang oras, isang babae sa harapan ng bumati sa kanila sa pagkumpleto ng dungeon. Sinabi rin nito na naipadala na ang gantimpala sa kanilang account, kaya pinasuri niya kung natanggap na nila ito. Ayon kay Kisagari, ang pagiging isang adventurer ay tunay ngang parang panaginip na natupad.
Malaki rin ang itinaas ng kanyang antas matapos talunin ang Archdemon. Gayunpaman, ayon kay Loki, malayo pa ang lalakbayin ni Kisagari bago niya mapantayan ang isang Diyos. Sa puntong ito, tinanong ni Kisagari si Hoshigani kung sigurado ba siya na hindi nila iuulat ang Archdemon. Agad namang sinabi ni Hoshigani na ayos lang yun. Dagdag pa niya, hindi rin naman sila paniniwalaan. Ngunit hiniling niya kay Kisagari na sabihin sa kanya ang tunay nitong kakayahan. Napatulala si Kisagari sa sandaling iyon. At sa kanyang isip, napagtanto niyang hindi na niya ito may tatago pa. Gayunpaman, ayon kay Hoshigani, tinatawag ng lahat si Kisagari na isang walang silbing pagkabigo. Kaya tinanong niya kung paano nito nagawang makipaglaban ng ganoon kalayo. Sa isang iglap, sinabi ni Kisagari sa kanya na magkita sila sa bubong pagkatapos ng klase kinabukasan. Dagdag pa niya, sasabihin niya ang lahat. At higit sa lahat, silang dalawa lang, kung saan walang ibang makagagambala sa kanila. Samantala, sa Goblin's Den F1, galit na nagsasanay si Kakeru. Punong-puno siya ng galit kay Kisagari. Bigla na lamang, may isang nagsalita at sinabing mukhang gigil na gigil si Kakeru. Tinanong pa siya kung may magandang nangyari ba. Sa isang iglap, tinanong ni Kakeru kung sino siya. Tinanong din niya kung naghahanap ba ito ng away, at sinabing papatayin niya ito. Ngunit, sinabi lamang ng babae na nagugustuhan niya ang tapang ni Kakeru na magsalita ng ganoon, kahit mahina siya. Anong sinabi mo? Galit na sabi ni Kakeru. Pagkatapos nito, bigla niyang ginamit ang kanyang teknik upang sunugin ang babae hanggang abo. Ngunit sa isang kisap mata, madali lamang itong napigilan ng babae. Pagkatapos, sinabi nito na sa ganoong kain ng apoy, hindi man lang iyon makakapagsindi ng bonfire. Kaya nagulat si Kakeru sa sandaling iyon. Gayunpaman, idinagdag ng babae na may potensyal si Kakeru. Kaya tinanong niya kung ninanais ba nito ang kapangyarihan. Agad naman, sinabi ni Kakeru na dumiretso na siya sa punto. Ngunit ayon sa babae, simpleng tanong lang iyon, kaya niyang ibigay ang kapangyarihang hinahanap niya. Ang kapangyarihang kayang yumanig sa langit at lupa. Dagdag pa niya, maaari niya itong gamitin upang tuparin ang kanyang mga hangarin. Kaya tinanong ni Kakeru kung talagang lalakas siya. Agad namang, habang tumatawa ang babae, sinabi nitong walang duda, mas lalakas si Kakeru kaysa sa kanilang lahat. Hindi na niya kailangang mag-alala, ipagkatiwala lamang niya ang kanyang katawan dito. Samantala, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung sasabihin na ba niya ang gusto niyang ipaliwanag sa sandaling iyon. Sa kabilang banda, tinanong naman ni Loki si Kisagari kung sigurado siyang sasabihin niya ito. Sumagot si Kisagari na mapagkakatiwalaan niya si Hoshigani. Kaya sinabi niya kay Hoshigani na oo, siya ang tumawag dito roon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Kisagari na nagsimula ang lahat ng tangkain siyang ayalay ni Kakeru sa patibong sa bonus room. Dagdag pa niya, ipinadala siya ng bitag ng pauna-ulo sa isang mythic rank na dungeon. Ngunit doon, nakilala niya ang isang tao na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, kaya nakaligtas siya. Nagulat si Hoshigani sa kanyang narinig, dahil ayon sa kanya, ang mythic rank na dungeon ang pinakamataas na antas na wala pang nakakakumpleto. Ngunit, tinanong niya si Kisagari kung anong klaseng kapangyarihan iyon. Agad naman, iniabot ni Kisagari ang kanyang D-card dahil inaasahan na niya ang ganoong reaksyon. Dagdag pa niya, iyon ang pinakamabilis na paraan para ipaliwanag. Gayunpaman, tinanong siya ni Hoshigani kung ano ang ibig sabihin noon, dahil ang kakayahan niya ay dapat imitate. Kaya tinanong niya kung paano ito naging copycat. Dagdag pa niya, wala pa siyang narinig na nagbabago ang kakayahan ng isang tao. Biglang nagsalita si Loki at sinabing iyon ang kapangyarihang ibinigay niya kay Kisagari. Pagkatapos, binati niya si Hoshigani at ipinakilala ang sarili bilang si Loki. Sinabi rin niyang ikinagagalak niya itong makilala. Agad na tinanong ni Hoshigani kung ano siya. Ngunit sinabi lamang ni Loki na kumalma ito dahil hindi kailangang mabahala. Pagkatapos, sinabi niya na maaaring isa siyang Diyos, ngunit hindi siya kaaway nito. Nagtaka si Hoshigani nang marinig na isa siyang Diyos. Kaya ipinaliwanag ni Loki na, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga mythic rank na dungeon ay mga teritoryong pinamumunuan ng mga Diyos. Pagkatapos nito, sinabi ni Loki na siya ang makapangyarihang pinuno ng mythic rank na dungeon, na kilala rin bilang Freakstar.
Ngunit ayon kay Loki, medyo nakakabagot ang buhay sa loob ng dungeon. Kaya bilang kapalit ng pagbibigay ni Loki ng kapangyarihan kay Kisagari, ipinapakita naman ni Kisagari sa kanya ang mundo sa labas. Sinabi ni Kisagari kay Hoshigani na iyon ang dahilan kung bakit nag-evolve ang kanyang kakayahan. Ngunit, tinanong siya ni Hoshigani kung tama ba ang hinala niya na ang tunay na pinagmumulan ng lakas ni Kisagari ay nasa ibang bagay. Dagdag pa niya, kahit naharap siya sa matinding kawalan ng pag-asa matapos siyang pagtaksilan ni Todo Kakero, hindi pa rin nawala ng kagustuhang lumaban si Kisagari. Kaya tinanong niya kung bakit, ano ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Sa isang iglap, sumagot si Kisagari at sinabing ginagawa niya ang lahat upang mailigtas ang kanyang nakababatang kapatid na si Mayu mula sa sumpa nito. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ngunit nalito si Hoshigani tungkol sa sumpa. Kaya ipinaliwanag ni Loki na ang kapatid ni Kisagari ay isinumpa ng isa pang Diyos. Dagdag pa ni Loki, masama ang ugali ng kung sino man iyon. Ayon kay Kisagari, iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy sa pakikipaglaban hanggang matagpuan niya ito. Samantala, sa isip ni Hoshigani, ang pagmamahal ni Kisagari sa kanyang pamilya ay isang napakalakas na motibasyon, kaya lubos niya itong mapagkakatiwalaan. Kaya sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na tutulungan niya ito sa misyon nitong talunin ang Diyos na iyon. Napatulala si Kisagari sa kanyang narinig. Dagdag pa rito, ayon kay Hoshigani, nangako siya sa kanyang lolo noong bata pa siya na balang araw ay makukumpleto niya ang isang mythic rank na dungeon. Dagdag pa niya, tutuparin niya ang pangarap na hindi nagawa ng kanyang lolo. Bukod dito, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung nakalimutan na ba niya na silang dalawa ang nagtatag ng kanilang guild. Kaya inanyayahan niya si Kisagari na hanapin ang Diyos na iyon at sabay nilang talunin ito. Bigla-bigla, ngumiti si Kisagari at nagpasalamat kay Hoshigani. Ngunit ayon kay Hoshigani, masyado yung formal. Kaya sinabi niya na tawagin na lang siyang Rin, at tatawagan din niya si Kisagari bilang Tsukasa. Sige, kung ganoon, tatawagan kitang Rin mula ngayon, sabi ni Kisagari. Kaya sumagot si Hoshigani at sinabing siya rin ay magpapasaklolo kay Kisagari, gaya ng pagtitiwala nito sa kanya. Ilang sandali pa, nagulat si Mayo at tinanong kung sino ang babaeng iyon. Agad namang binati ni Hoshigani si Mayo at ipinakilala ang sarili. Sinabi rin niya na kamakailan lamang ay nagtatag sila ng guild ni Kisagari, kaya umaasa siyang magiging maayos ang pakikitungo sa kanya ni Mayo. Sa kabilang banda, tinanong ni Kisagari si Mayo kung may nararamdaman ba itong kakaiba. Agad namang sumagot si Mayo na wala. Dagdag pa niya, bigla na lamang nag-uwi ang kanyang kuya ng napakagandang babae. Anong gagawin ko? Hindi ko inasahan na darating agad ang araw na ito. Gulat na sabi ni Mayo. Ngunit sinabi ni Kisagari na kumalma siya dahil hindi naman iyon ang kanyang kasintahan. Ngunit hindi pa niya natatapos ang sinasabi nang biglang sinabi ni Mayo na kailangan niyang sabihin agad iyon sa kanilang mga magulang. Ngunit bigla-bigla, inubo si Mayo, kaya tinanong siya ni Kisagari kung ayos lang siya. Ngunit, nagsuka pa siya ng dugo. Ito na pala ang sumpang inilagay sa kanya, napakasama, sabi ni Hoshigani. Sa sandaling iyon, sinabi ni Mayo na marahil ay masyado lang siyang na-excite. Ngunit sinabi ni Kisagari na huwag na muna siyang magsalita at dinala siya sa kama. Ngunit sinabi ni Mayo na ayos lang siya at gagaan din ang pakiramdam niya. Dagdag pa niya, kailangan pa niyang maghanda ng hapunan. Gayunpaman, sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na dalhin si Mayo sa kama, at siya na ang bahala sa hapunan. Gusto sanang magsalita ni Kisagari, ngunit sinabi ni Hoshigani na huwag na siyang mag-alala. Sinabi pa niya na magluluto siya ng masarap na pagkain na agad magpapaginhawa kay Mayo. Sinabi ko naman na tutulungan kita, hindi ba? Sabi ni Hoshigani. Pagkatapos, tinanong niya si Kisagari kung ano ang sasabihin nito, o ayaw ba nitong tikman ang kanyang lutong bahay. Agad namang sumagot si Kisagari na hindi iyon totoo, at gustong-gusto niyang matikman ang kanyang luto. Sa kabilang banda, sinabi ni Mayo sa kanyang kuya na mukhang hindi ito marunong tumanggi. At nagtawanan ang dalawang babae. Ngunit sa isip ni Kisagari, kailangan niyang lumakas pa sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang araw, ayon kay Kisagari, mukhang wala na naman si Todo Kakero noong araw na iyon. Kaya napaisip siya kung ano na naman ang ginagawa nito. Bigla na lamang,
Lumitaw si Hoshigani at sinabi kay Kisagari na iyon ang bento na ginawa niya para sa kanya. Pagkatapos, inanyayahan niya si Kisagari na sabay silang kumain ng tanghalian mamaya. Agad namang, nagpasalamat si Kisagari. Ngunit sinabi niya na baka dapat ay medyo bawasan nila ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin ng. Biglang inutusan siya ng isang lalaking nasa gitna na lumapit sa kanila. Ngunit, hindi sila kilala ni Kisagari, kaya tinanong niya kung sino ang mga ito. Ngunit hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, sinabi nito na sasama si Kisagari sa kanila, at wala siyang karapatang tumanggi. Hanggang dito na lang sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode. Paalam!